guidelines sa tamang paggamit ng mga CCTV at body-worn cameras at data privacy sa mga personalidad na napapasama sa mga public hearing ating pag-uusapan kasama si Atty. Jose Bellarmino II, ang Deputy Commissioner ng National Privacy Commission. Attorney, magandang tanghali at welcome sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali, Asek Queng, Asek Dale, at sa mga nanonood ng Bagong Pilipinas ngayon. Attorney, para maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba ang mga guidelines ng NPC hinggil sa tamang paggamit at paglalagay ng CCTVs lalo na sa mga pampublikong lugar at establishmento? Asek Weng, magandang tanong yan. No? Pwede naman gumamit ng CCTV sa ating mga pampublikong lugar, sa establishmento, sa mga groceries. Subalit, kailangan may lehitimong layunin or may purpose kung bakit mo gagamitin yon. Pwedeng dahil sa seguridad, sa protection ng mga bumibisita sa lugar na yon, at pati sa mga empleyado ng establishmento na to. Subalit, bukod sa lehitimong layunin, kinakailangan Asek Queng, Asek Dale, no, na mayroong access control. Ibig sabihin, sino lang ba yung pwedeng mag-access ng mga footage ng CCTV? Hindi pwede basta-basta kung sino yung mag-access nun. No? Kinakailangan din na may retention period. Ibig sabihin, gaano katagal yon itatago. No? Ito ba ay 30 days, 45 days, 6 months? Depende po sa purpose ng controller at para saan gagamitin yung footage na yon. Kinakailangan din na kapag po may data subject, ibig sabihin tayo po data subject, yung nakuhaan ng CCTV, pag meron siyang ni-request, gusto niyang makita yung kanyang pagmumukha, kunyari nanakawan siya, no, at gusto niyang makita kung sino yung kumuha, dapat handa ang establishmentong ibigay yung kopya o ipakita sa kanya yung footage ng araw na yon, ng pangyayari na yon. So may prescribed period po ba kayong i-recommend kung gaano katagal lang yung storage ng mga footage? Naka-Asek Queng, wala kaming pre-prescribe kasi depende yan sa determination ng controller. No? Ibig sabihin, kung ito ba ay sa, let's say, grocery store, 30 days is okay. Okay na yan eh. Para sa bakit mo kailangan ng 1 taon o 5 buwan? Depende naman kung sa kapulisan naman ang gagamit no, nung footage, baka kinakailangan nila ng mas matagal. And I believe meron naman silang guidelines for that. Kung sa mga government offices naman, depende rin yon kung anong klaseng government office, ano yung kinikater nila. Baka mas kinakailangan kapag sa pag-audit o sa mga bayarin, mas matagal yung retention period. Pero pag yung sa usual na government office naman, mga 30 days, baka pwede na yon. So, wala pong nire-recommenda yung NPC. Ang sinasabi po namin, depende po iyon sa inyong determinasyon base po sa inyong layunin. DepCom, paano po ba matitiyak ng makuha mula sa CCTV ay, kumbaga, hindi maabuso o magagamit sa maling paraan? Kasi, di ba, paano ba yung setup ngayon? Halimbawa, ako, if I go to a supermarket, i-claim ko lang na nawalan ako, pwede bang basta lang ako mag-request ng CCTV? Well, bilang isang data subject, kailangan mong patunayan na nandun ka nung araw na yun, no? Tapos kailangan mong patunayan yung identity mo. Ibig sabihin, kailangan mong magsumiti ng iyong ID. At of course, Asek Dale, no, Asek Queng, yung controller, mean to say yung grocery store, kailangan may policy yan. Paano ka ba makakapag-request before sa grocery nito? Meron bang form na ibibigay? May kailangan silang i-fill out? At of course, Asek, no, hindi po pwedeng kung sino-sino lang talaga yung may access doon sa video. Kasi yan ang isang pangunahin na naaabuso yung mga footage eh. Kadalasan, mga empleyado, nakita nila na pinapakita yung, may ganitong nangyari, pwede itong mag-trending, kukunan nila no, ng cellphone nila. Hindi po pwede yon kasi kailangan may basihan ka para iproseso yung footage na yon. No? So, para naman sa mga data subject, kailangan mong patunayan na talaga nandun ka at nawalan ka. Pwede ring sabihin ng controller o ng grocery na hindi po pwede namin ibigay kasi base sa aming pagtingin, wala po kayo dito ng sinasabi nyong araw at oras. So, doon naman tayo sa mga body-worn cameras. Ano yung patakaran ng MPC sa paggamit nitong mga body-worn cameras ng mga otoridad? May mga limitation po ba kung hanggang saan at kailan maaring i-record ng body-worn cameras ang isang sitwasyon? So, patungkol naman sa body-worn cameras, no, naglabas yung NPC ng Circular 2025-01, Asek Queng. At sinasabi namin dito na katulad ng CCTV, kailangan meron kang lehitimong layunin. At ang pagkakaalam ko, pagdating sa ating mga kapulisan, meron po silang operations guidelines kung saan nilalahad doon, kung kailan nila gagamitin yung body-worn. At maging ang Korte Suprema, naglabas din ng kanilang alituntunin no, patungkol sa paggamit sa pag-issue ng warrant, sa warrantless arrest, sa mga buy-bust operation. Pero hindi po pwede na
yung gagamitin po yung CCTV for any operations, no, it has to be within doon sa allowed ng kapulisan. Kasi nga, base po ito sa kanilang determinasyon at policy. Again, babalik po tayo doon, kailangan may retention period, access control, sino lang yung makaka-access. Lahat ba ng kapulisan pwedeng ma-access yung footage? Or dapat po si ganitong may ranggo lang? Sino yung may access sa control room? Gaano katagal nila to i-store? At syempre, kapag po ilalabas po sa media yan, as much as possible, i-blur po natin yung mukha ng tao kasi may presumption of innocence naman, no? Ibig sabihin, papatunayan pa naman kung talagang kinumit niya. Na po pwede naman po sila kung for purposes of para ipalaganap sa tao na medyo delikado talaga tong taong to at marami nang naging biktima, po pwede naman yun. Pero depende po yun, again, sa determinasyon ng ating kapulisan. Pero ano naman yung magiging pananagutan kapag hindi sumunod sa tamang paggamit ng CCTV at body-worn cameras? Ako, madami, Asik Dale, no? Merong tinatawag na admin fine, pwede rin ng damages, pwedeng mag-complain sa NPC, at ang Data Privacy Act po ay may kalakip na criminal prosecution. Ibig sabihin, bukod po sa admin determination ng NPC, pwede po namin irekomenda sa DOJ na kayo ay sampahan ng criminal case before sa ating courts. Depende kung ano pong violation yan, no? So, nagre-range yung taon ng pagkakakulong mula 1 taon hanggang 5 taon o yung damages mula 100,000 to 500,000 to 5 million. Depende sa iyong nakomit na pagkakamali sa batas, no? So, medyo mabigat po. Maging sa ating mga pampublikong opisyales at empleyado, po pwede rin po silang patawan ng perpetual disqualification sa pag-upo sa posisyon kung matagpuan na nag-violate sila ng Data Privacy Act natin. Depco, may follow-up lang ako. Yung sa penalties ba, kung halimbawa, di ba dalawa yan, may magre-request, may magbibigay ng video, parehas ba sila magiging liable? Depende, no? Kung walang basihan yung nagbigay ng footage doon sa taong nag-request, po pwedeng liable sila pareho. Ibig sabihin, nung nag-request sa halimbawa natin, sa grocery, isang tao na wala naman doon sa video pero nag-request siya ng mukha ng isang tao. So pareho po silang may pananagutan doon. Kasi ang sinasabi po ng batas, ang bibigyan mo lang ng kopya nun ay yung may rason. Ibig sabihin, kung ikaw mismo yung involved na tao, pwede kang mag-request o meron kang otorisasyon. O kung gusto mong magreklamo laban sa taong iyon, po pwede naman basta meron kang tamang basihan at may court order ka or merong police request. So, hindi pwede yung, kunyari, gusto mo lang huliin yung asawa mo na sinabing pumunta sa ganito, tapos wala pala siya doon. Nako, hindi po pwede, no? Kailangan merong hindi po natin gagamitin ito for surveillance ng mga asawa o ng ating mga partners, no? Si Greg, hindi mo pwede gamitin bilang Detective Conan ka. Okay, attorney, para naman sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano yung mga malinaw na pagkakaiba nitong personal information controllers at personal information processors? Nako, maganda yan. Para shortcut, Asek Weng, no? PIC o PIP. Controller, sila po yung nagdidesisyon. Ano ba yung mga datos na kukunin, na kukolektahin, iproproseso. Sila rin yung nagde-determine kung gaano katagal i-save o i-store yung data. Halimbawa na lang po, sa kapulisan, ang police, sila yung controller. Sila yung data controller, no, yung ating kapulisan. Ang processor, ito po yung parang inuutusan natin gawin yung operasyon. Ibig sabihin, yung pag-store ng data, gagawin po ng, let's say, cloud storage. No? Yung footage nila, mag-outsource sila, kukunin nila yung isang third party para i-store yung footage nila. Pero yung processor po, wala po silang pwedeng ibang gawin kundi i-store lamang yung datos. Hindi po nila to pwedeng gamitin sa kanilang pansariling purpose. No? So controller, sila yung nagde-decide anong gagawin ko sa datos. Hanggang sa buong life cycle niyan, hanggang sa pag-delete, pag-tapon ng datos. Processor, sumusunod lamang po sila sa kautusan ng controller. Depco, may nakatakda bang proseso para sa mga PICs at PIPs para tiyakin na ligtas yung impormasyong mga hawak nito? Of course, Asek Dale, no, paulit-ulit po namin sinasabi sa National Privacy Commission, kailangan po meron kayong policies patungkol sa inyong pagkolekta ng impormasyon, kailangan may lehitimong layunin, kinakailangan po may privacy impact assessment kayo, no, at meron kayong privacy manual. At
mahalaga din may privacy notice tayo. So kung nakikita nyo no, sa pagpasok nyo sa mga establishmento, meron kayo nakikitang privacy notice, part po yan ng requirement, at maging ang pagrehistro before sa National Privacy Commission ng inyong mga processes para rin po mabigyan kayo ng aming registration of seal. Yung registration of seal, hindi naman po ibig sabihin na compliant kayo sa buong NPC, pero it's a sign na kayo ay sumusunod sa batas no, at alituntunin ng National Privacy Commission. So patuloy naman po kaming umiikot sa mga controllers natin at processors to make sure na sila ay compliant at sumusunod sa mga requirements ng batas. So, Sir, hinggil naman po sa data privacy ng mga personalidad na nasa public hearings, paano naman po tinitiyak ng NPC na balanse yung transparency sa mga public hearings at ang privacy ng mga personalidad at individual na kasama dito? Actually, magandang usapan yan. No? Although naiintindihan ko yung galit at frustration ng ating mga kababayan, subalit yung mga personalidad po na involved sa public hearings, kung ano man po yung mga inaakusa sa kanila, hindi po dahilan yun para mawala yung kanilang right to privacy. Ibig sabihin po, yung mga impormasyon na hindi naman sinasa publiko, tulad na lamang po ng passport, no, ng passport page, kahit po gaano po tayo kagalit at naiintindihan po natin yun, may privacy right pa rin po yung tao. Lalo na't sensitibo yung mga impormasyon na nandun sa pasaporte o maging yung address ng isang tao, no, lalo na't kung hindi naman to na isa publiko, no, dapat hindi po natin basta pinapublish sa mga social media dahil po pwede po tayong mag-violate ng data privacy. Ibig sabihin, pwedeng magreklamo patungkol sa unauthorized processing ng kanilang mga impormasyon, datos, no. Kaya po mag-ingat po tayo. Naiintindihan ko po, medyo galit po tayo, frustrated, no. Pero hindi po yun kadahilanan para tayo naman po ay mag-violate ng isang batas uli, no, which is yung Data Privacy Act. So, wag po nating i-post kung kailangan para sa kapulisan at sa ibang government agency at may basihan sila, yun ay ibang usapan naman po. Pero kung kunyari, isa tayong individual na dahil galit tayo, gusto lang nating i-post, medyo mag-ingat po tayo doon. So possible na, kasi last week, merong few senators na yung kumalat na pati numbers nila. Yes. That's Potential po, no? Potential na kung itong ating mga senador ay medyo sumama ang loob nila na na-publish iyon, pwede naman po sila lumapit sa NPC. Dahil nga po, ito ay mga impormasyon na hindi naman isinasa publiko. Ibig sabihin, nasa kanilang SALN po ba yan o nasa kanilang mga CV na binibigay sa government, no? At kahit po nasa government record yon, dapat po hindi rin natin to ipapublish nang wala tayong kadahilanan, wala tayong basihan. DepCom, sa pagbabahagi ng personal na impormasyon ng mga testigo o personalidad sa mga public hearing, may mga limitations ba pagdating dito? Pangalan, wala pong problema, no? Dahil given naman po iyon. Tulad po ng pag-publish sa social media, kung po pwede naman po na hindi nila banggitin yung mga specific na address. Kung kunyari, sinabi lang po sa may Dasmariñas Village, okay lang po yun. Medyo hindi mo naman mapipinpoint agad kung saan sa Dasma nakatira yung isang politiko o senador o kahit isang normal na tao, no? Pero kung yung mismong address ang sasabihin at pati yung unit ng kondo, medyo ibang usapan yun. Kasi kahit po mga akusado to o may ibinabatong mga issues sa kanila, patandaan po natin na po pwedeng malagay sa seguridad, sa security concern naman yung kanilang mga identity, no. Yan po yung tinatawag nating doxing, no, yung pagpo-post ng mga personal information for malicious intent. Although sabi ko nga po, naintindihan ko ang ating mga kababayan, hindi naman po ito, wala naman po silang masamang intention, no. So pati sa ating mga witnesses, kung hindi naman po kinakailangan, it doesn't call for the situation. Dahil ano naman po ang mangyayari kung sabihin na nakatira po sa 512 Dasma as compared to sabihin lang na Dasma, wala naman pong pinagbago yun, no. O pwedeng ibigay na lang po sa ating mga nag-iimbestiga yung mismong impormasyon. So sa anong paraan naman, sir, maaring protektahan ng ahensya yung sensitibong information ng mga individual na napapabilang sa mga pagdinig? Again po, whether government news outfit yan, government agency, meron pa rin po tayong responsibilidad sa ilalim ng Data Privacy Act na iproseso lamang po natin yung impormasyon kung kinakailangan, no. Kung may basihan tayo, kung ang Senate po ay sa tingin nila ay para po ito sa public information, pwede naman po nilang i-assess kung dapat talagang i-reveal yung buong personal information ng isang tao.
whether ikaw ay isang pribadong kumpanya, government agency, pare-pareho lang po ang requirement natin. Kailangan meron kang basihan para iproseso to, whether sa Section 12 po yun o 13 ng batas. Tignan po natin, madali naman pong intindihan. Huwag po tayong basta-basta magpo-post, magpa-publish, kasi nga po, pwede tayong magkaroon ng violation under sa Data Privacy At huwag Act. basta mag-share. At dahil- huwag basta mag-share. Dapat po change natin yung mindset natin, no? Hindi po basta dahil for likes, share lang ng share, no? Kailangan alam natin na may limitasyon ang bawat pagproseso ng impormasyon. May guidelines po ba yung NPC para sa media at iba pang sector hinggil naman doon sa paggamit ng personal na datos ng mga taong sangkot sa mga pagdinig? Katulad nung halimbawa, syempre hindi naman naiiwasan na, yun nga, biglang napopost ng social media teams, ng networks or ng media outfits yung buong document. Minsan hindi na blur or hindi na cut out yung ibang part. Meron naman po, no, hindi lang po patungkol dito sa mismong hearing sa Senado, no, pati sa mga pandinig sa korte, pagdinig sa korte, no. So, kung meron po tayong ilalabas na mga dokumento, siguraduhin lang natin na baka may mga personal na impormasyon na nakalaad doon, i-blur na lang po natin, no. Pati yung mga mukha ng ating, well, hindi po yung mga sangkot ngayon sa flood, but yung sa ating mga regular cases, kung po pwedeng i-blur po natin, no, kasi may presumption of innocence. Dito kasi sa flood control hearing may may public interest, so medyo ibang usapan po 'yun, no. May medyo ibang approach. Pero tulad po ng whether sa media or sa ibang ahensya, we have to be careful. Although may limitation, may exemption naman po pagdating sa journalistic purposes. Pero hindi po sinasabi ng batas na hindi nyo na kailangan mag-comply sa Data Privacy Act. Sinasabi lang po doon, hindi nyo na masyadong kailangan maghanap ng basihan, pero kailangan nyo pa rin po protektahan yung datos na kinokolekta nyo o pinoproseso nyo. Okay, sir. Mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan. Actually, Gwen, sinabi mo na kanina, no, wag basta-basta magpo-post, wag basta-basta mag-share. Medyo dahil po sa Data Privacy Act, no, dapat iba na po yung approach natin sa mga bagay-bagay. Kailangan may basihan po tayo. Ang mukha po ng isang tao, personal na impormasyon yan. Ang address at kung ano-ano pa personal na impormasyon yan. Yung iba, sensitive personal information, mas mataas po ang parusa doon. Kaya tayo po ay mag-ingat, mas maging, circumspect sa pagpo-post ng, o hindi lang pagpo-post, sa pag-share, sa pagbibigay ng impormasyon, sa pagpa-publish. Ingatan po natin yun kasi nga may kalakip na kulong po ito at saka damages, no? Yun po, pag-ingatan natin. At bukas po ang NPC, yung opisina po namin, nasa Quezon City lamang po. Pwede po kayo pumunta sa aming social media account, sa aming website, or kung may katanungan, mag-send lamang po kayo ng email sa info@privacy.gov.ph. Maraming salamat po. Kasi mahirap din dyan, lalo na ngayon yung AI, di ba? Oo. Dali-dali nang gumawa ng mga... Exactly. Na So, kung ano-ano. dapat di tayo basta-basta naniniwala agad, no? Actually, maraming pwedeng pag-usapan, no? Kung mas marami tayong oras, iba't ibang topic pa. Pero maraming salamat po sa oportunidad. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Jose S. Belarmino II, Deputy Commissioner ng National Privacy Commission.